Hello, good morning, January 4, 2024, Thursday na po tayo. This is our daily episode 3180, 3181, 3182. Tignan ho natin kung ano ho yung vibrations na meron tayo ngayon. Okay? Message ni Universe, kuha tayo dito isa. Intuitive. Pangalawa, fire, and pangatlo, old soul. Ngayon, eto na. Nasasagap agad yung vibrations ninyo. Okay. So, kung naaalala nyo, simula nung December, no, sinabi ko sa inyo na bukas, di ba, January 5th, that is the first Friday of the year. Kung mapapanood nyo ang video na ito bago ang 5, ito yung pinakamahalaga. Makinig ka sa sinasabi sa'yo at sa intuition mo or sa mga signs na naririnig mo, napapanaginipan mo. Dahil totoo yan. So ngayon, kung meron kang pag-aalinlangan na alam mo naman yung dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng matinding problema noong nakaraang taon, kung bakit naghihirap ang kalooban mo, naghihirap ang sitwasyon sa finances mo, sa business mo, or sa trabaho. Kasi, meron kang mga bagay sa sarili mo na naging sanhi kung bakit nagkakaganyan ngayon. Ito, kalimitan sa inyo, merong malakas na kalaban. No? Halimbawa, nabarang kayo. No? Halimbawa yun. So, nagkataon na yung kalaban nyo, yung nagpabarang sa inyo, ang napuntahan is malakas. And, yung iba sa inyo, yung tao na agrabyado, nadehado, natalo, or nasaktan ninyo, yung iba wala na, patay na. So, hanggang kamatayan, baon nila. Lalong-lalo na halimbawa, meron kayong mga magulang, kapatid, tiyahin, relatives, kaibigan, na hindi nyo nakausap bago siya nawala. Hindi kayo nakahingi ng tawad bago siya nawala. Yun ang pinakamabigat. Dahil baon niya hanggang libingan, ang sama ng loob. At mahirap yun. So kung meron kayong ganyan na sitwasyon, ipatanggal nyo bago ang lahat-lahat. Kasi kapag yan na-refresh bukas na Friday, ibig sabihin, another 5 to 10 years na pagkakaroon na naman ng kahirapan sa buhay ninyo at mga problema. Ang kalimitan kasi, no, dito sa nakikita ko, merong iba dito sa inyo nag-aaway. Yung iba nasasaktan. Hindi lang naman kasi usaping pag-ibig. Yung iba, nagkakahiwalay hindi dahil sa third party. Yung iba nagkakahiwalay dahil sa hindi nakakayanin yung hirap ng buhay, 'di ba? And then yung iba naman nag-overseas hanggang sa napunta sa punto na nagkaroon din sila ng kanya-kanyang pamilya. Open 'yun, 'di ba? Alam niyo naman 'yun. Yung iba kasi tawag dito kasi may nasasagap akong trust issue, no? Pagkakaibigan, o pagiging magkasosyo sa negosyo, or kahit nga relatives mo ito, or kusa mo mga kapatid mo no? Meron ka ng pag-aalinlangan kung pagkakatiwalaan mo pa ba o hindi na. So, kung isa ka sa mga ganong mga issue, no? At may nagmanifest, may nagbarang, may nagsumpa, may
kulam sa inyo dahil sa mga issue na ganyan, kailangan yung tanggalin. Hindi yan matatanggal sa simpleng dasal. Hindi rin yan matatanggal sa pag sinasabi mo na i-revoke mo or ganon. Kasi, iba-iba ang lakas ng powers ng bawat faith healer, ang bawat manggagamot at ang bawat witch. So, gusto ko lang i-emphasize sa inyo, no, na hindi lahat ng tao, katulad din natin, na hindi lahat ng manggagamot, hindi lahat ng reader magkatulad. May kanya-kanya silang specialty, may kanya-kanya silang energy, lakas, at may kanya-kanya silang protection. Kung isa ka doon sa mga tao na natamaan sa mga previous episodes ko at inireport mo sa TikTok yung pagturo ko sa inyo regarding sa pag-repost ng mga energy videos or legit kung paano ma-identify yung pagiging legit na faith healer, legit na card reader, at saka legit na mga clairvoyant, hindi masama yun. Magpasalamat kayo at binibigyan ko kayo ng information para hindi kayo mapahamak, no? Kasi useless na magkaroon ng special gift ang mga faith healer, clairvoyant, card reader, and other witches, black or white witches, kung pupwede lang din naman pala sa lahat ng tao, di ba? Kung masyadong mabigat ang problema mo at alam mong may kasalanan ka, at nasabi ko na sa ganung mga kasalanan at sa ganung mga pagkakamali ninyo, current man or past, at matatamaan kayo ng karma, matatamaan talaga kayo ng karma. So, kung isusumpa man kayo ng kalaban ninyo hanggang apo or kaapu-apuhan ninyo, mamanahin talaga ng mga apo ninyo yon. Halimbawa, yung lolo at lola ninyo, may love story. Tapos yung love story naging masalimuot. Isa doon, it's either the lola or the lolo died, di ba? Namatay. So kung namatay yun, nakikita naman ninyo sa pelikula, di ba? Minsan bago siya mamatay, talaga isinusumpa niya yung kabiyak niya. No? Kasi sa sobrang sama ng loob niya. May mga ganun din kahit sa new generation at sa ganitong sitwasyon natin. So kung isa ka doon na sa pinagbigyan ng pagkakataon na matamaan ng ganyan, wala kang magagawa doon unless iparitual mo sarili mo. Kasi hindi mo na maririnig ang pagtanggap ng taong namatay doon sa paghingi mo ng tawad, di ba? Literal naman. Lahat naman sa mga tao. So kahit sabihin mong pumunta ka sa puntod niya, humingi ka ng tawad, hindi effective 'yun. Kasi hindi mo na maririnig kung pinagbigyan ka, pinatawad ka, or lalo siyang nagalit. At mas mahirap kung yung taong patay na, mas magagalit sa inyo. Kasi ito yung panahon na minsan nakakaramdam ka ng biglang panlalamig sa katawan mo kahit ang init, di ba? Nakakaramdam ka ng parang nakakatindig balahibo na parang hindi mo alam na ang unusual. Mararamdaman mo yun na parang hindi normal. At lalong-lalo na ngayon, Webes, bukas, First Friday. So, sa mga tao na alam nyo na malaki ang tsansa na posible bukas, isang pinaka mabigat na paghukom sa inyo ng paghukom ng tao at paghukom ng tadhana. At ito yung paghukom ni universe sa mga tao na deserve nila matanggap ang sarili nilang bad karma. So, asahan ninyo, pagkatapos mamaya, pagtawid ng 12:00 ng hating gabi, kung sino man ang tatamaan ng bad karma, that will stay 10 years to 15 years. Special episode tayo.